10 mga hayop na nakitang nakatira sa tenga ng tao. Posible kayang tumira ang mga hayop o insekto sa loob ng katawan ng tao? Oo, marami kasing kaso hinggil dito ang naitala. Iba't ibang uri ng hayop ang nakita sa tenga ng tao. At ang mga ito ay nagdulot ng pagtataka at pagkagulat sa marami. Pero gaano naman kaya ito katotoo? Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga hayop na tumira sa katawan ng tao. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Hendrik Helmer. Isang umaga sa Northern Australia ay nagising si Hendrik Helmer na may kakaibang pakiramdam sa kanyang tenga. Hindi niya agad ito pinansin at iniisip na baka barado lang o simpleng pananakit. Pero habang lumilipas ang oras ay mas lumalala ang kirot. Bukod sa sakit, nararamdaman niya na tila may gumagalaw sa loob ng kanyang tenga, isang bagay na hindi normal. Noong una ay nagtiis si Hendrik at umaasang mawawala rin ang kirot. Ngunit habang tumatagal ang sakit ay naging mas matindi na tila nagpapahiwatig na may kakaibang nangyayari. Ramdam niya ang maliit na bagay na tila buhay at kumikilos sa loob ng kanyang tenga. Dahil dito ay napilitan siyang magtungo sa ospital upang magpatingin. Pagdating sa ospital ay agad siyang ineksamin ng mga doktor. Gamit ang simpleng paraan ay binuhusan ng tubig ang loob ng kanyang tenga upang mapilitang lumabas ang anumang nasa loob. Sa lahat ng hindi inaasahan ay isang buhay na ipis ang lumabas mula sa kanyang tenga. Ang mga doktor at si Hendrik mismo ay labis na nagulat. Ayon sa paliwanag ng doktor, ang ipis ay malamang na pumasok habang natutulog siya. Ang init ng panahon at tahimik na lugar tulad ng loob ng tenga ay maaaring nag-akit sa ipis na magtago roon. Kaugnay pa nito sa Australia kung saan sagana ang iba't ibang uri ng hayop at insekto ay hindi ganap na nakakagulat ang ganitong insidente. Ang mga ipis at ibang insekto ay kadalasang naghahanap ng mga madilim at tahimik na lugar upang magtago, lalo na sa mga tropical region kung saan mataas ang temperature. Bagamat bihira, may mga kaso ng mga insekto na pumapasok sa tenga ng tao, lalo na kung hindi maingat sa paligid. Gayun din, ang kwento ni Hendrik ay mabilis na kumalat at marami ang nakaalam tungkol sa kakaibang karanasan niya. Ang ilan ay nakaramdam ng takot at nagtataka kung paano maiiwasan ang ganitong sitwasyon. Ang iba naman ay natuwa sa balitang ligtas si Hendrik. Sa kabutihang palad ay hindi nagkaroon ng permanenteng pinsala ang kanyang tenga at naalis ang ipis ng walang komplikasyon. Number 2. Radhika Mandloy. Sa isang maliit na baryo sa India ay may batang nagngangalang Radhika Mandloy, 4 na taong gulang. Isang araw ay nagsimula siyang makaramdam ng pangangati at kirot sa kaliwang tenga. Akala ng kanyang mga magulang ay normal na bagay lang ito kaya hindi nila ito masyadong pinansin. Pero habang tumatagal ay lalong sumakit ang tenga ni Radhika at hindi na siya mapatigil sa pag-iyak. Dahil dito ay napilitan ng kanyang mga magulang na dalhin siya sa ospital upang malaman ang dahilan ng kanyang nararamdaman. Sa ospital ay nagulat ang mga doktor sa kanilang nakita. Sa loob ng tenga ni Radhika ay may isang uri ng langaw na naglagay ng halos 80 na itlog. Dahil dito ay nagkaroon siya ng maraming uod o maggots. Ayon sa mga doktor, kung hindi ito natanggal agad ay maaaring nakapasok ang mga uod sa utak ni Radhika at naging dahilan ng matinding panganib sa kanyang buhay. Ang insektong ito na tinatawag na blowfly ay naakit sa mabahong amoy at karaniwang natatagpuan sa maduming lugar. Kinailangan ni Radhika na sumailalim sa 2 operasyon upang matanggal ang mga uod. Ang bawat operasyon ay tumagal ng halos 1.5 oras. Sa unang operasyon ay natanggal ang karamihan sa mga uod, pero kinailangan ng pangalawang operasyon para masigurado na wala nang natira. Habang ginagawa ang operasyon ay naging maingat ang mga doktor dahil ang maling galaw ay maaaring makasira sa buto ng kanyang tenga. Pagkatapos ng operasyon ay patuloy siyang inobserbahan sa ospital upang tiyakin na tuluyan na siyang ligtas. Ayon kay Dr. Raj Kumar Mundra, ang doktor na nangasiwa sa operasyon, napakadelikado ng nangyari kay Radhika. Kung hindi ito naagapan ay maaaring napunta ang mga uod sa kanyang utak at napakadelikado nito, ani Dr. Mundra. Bagamat ligtas na siya, nagdulot ng pinsala ang mga uod sa kanyang tenga kaya kakailanganin pa niya ng dagdag na gamutan. Sinabi rin ng doktor na dapat hindi baliwalain ang kahit anong kakaibang nararamdaman sa tenga dahil ito ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Ang nangyari kay Radhika ay nagbigay ng mahalagang aral sa lahat. Dapat alagaan ang kalinisan ng katawan at huwag baliwalain ang mga simpleng reklamo ng mga bata.
Number 3, Catherine McCann. Noong 2019 sa isang maliit na bayan sa Illinois, USA ay naging usap-usapan ng kakaibang karanasan ng isang 92 years old na lola na si Catherine McCann. Natuklasan ng doktor na may mga insekto, partikular na tinatawag na earwig na namahay sa loob ng kanyang tenga. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot pero nag-iwan din ng mahalagang aral. Si Catherine ay simpleng namumuhay sa isang tahanang napapaligiran ng kalikasan. Hilig niya ang pagtatanim sa kanyang garden at palaging nakabukas ang mga bintana ng kanyang bahay para makapasok ang sariwang hangin. Ngunit isang araw ay napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang kaliwang tenga. Parang may gumagalaw, kwento ni Catherine sa kanyang pamilya. Akala niya ay normal lang ito, pero habang tumatagal ay lalong nagiging sagabal ang nararamdaman niya. Sa huli ay napilitan siyang magpatingin sa doktor. Pagdating sa klinik ay sinuri ng doktor ang loob ng tenga ni Catherine gamit ang isang otoscope, isang maliit na aparatus na ginagamit para makita ang loob ng tenga. At ang nakita nila ay talaga namang nakakagulat dahil may mga buhay na insekto sa loob. Ang mga ito ay kinilalang earwig, isang uri ng maliit na hayop na mahilig magtago sa madidilim at maiinit na lugar. Ang earwig ay karaniwang natatagpuan sa mga garden o basang lupa pero bihirang pumasok sa katawan ng tao. Sa kaso ni Catherine, tila napili ng mga insekto ang kanyang tenga bilang pansamantalang tirahan. Ayon sa mga eksperto, ang earwig ay natural na naghahanap ng lugar na tahimik at ligtas mula sa liwanag. Posibleng napasok nila ang tenga ni Catherine habang siya'y natutulog sa kanyang garden o habang nasa bahay na bukas ang mga bintana. Bagamat bihira ang ganitong pangyayari ay maaari itong mangyari sa sinuman, lalo na sa mga nakatira malapit sa kalikasan. Samantala, hindi naman nagdulot ng malalang pinsala ang mga insekto pero nagkaroon ng bahagyang impeksyon ang tenga ni Catherine dahil sa kanilang dumi at galaw. Matapos matanggal ang mga insekto ay nanatiling kalmado si Catherine. Number 4, Rochelle Harris. Noong 2013 sa tahimik na bayan ng Derby, England, ang pangalan ni Rochelle Harris, isang 27 years old na babae, ay naging usap-usapan. Ang kanyang hindi inaasahang karanasan ay nagbukas ng mata ng marami sa mga misteryo ng kalikasan at mga panganib na maaaring dala ng ating mga biyahe. Sa kanyang pagbabalik mula sa bakasyon sa Peru ay hindi niya inaasahan na ang kanyang katawan mismo ang magiging tahanan ng isang kakaibang nilalang. Makalipas ang ilang araw mula sa kanyang masayang paglalakbay sa Peru ay nagsimulang makaramdam si Rochelle ng isang kakaibang pananakit sa kanyang tenga. Kasabay nito ay may naririnig siyang kakaibang tunog na parang paggalaw na hindi niya maipaliwanag. Sa umpisa ay inisip niyang ito ay resulta lamang ng paglipad sa eroplano o isang simpleng impeksyon sa tenga na dulot ng pagbabago ng klima. Subalit habang lumilipas ang mga araw ang sakit ay lumala kasabay ng hindi mawaring tunog na tila gumagapang sa loob ng kanyang ulo. Dahil dito ay napilitan si Rochelle na magpakonsulta sa doktor upang matuklasan kung ano ang sanhi ng kanyang dinaranas. Sa puntong iyon ay wala pa siyang ideya sa kung gaano kalubha ang kanyang sitwasyon. Pagdating sa klinik ay sinuri ng doktor ang kanyang tenga gamit ang otoscope, isang instrumento na ginagamit upang makita ang loob ng kanal ng tenga. Sa kanilang pagkabigla ay natuklasan nila ang nakakakilabot na dahilan ng kanyang sakit. Ito ay mga buhay na uod na gumagalaw sa loob ng kanyang tenga. Ang mga uod na ito ay larva ng screwworm fly o Cochleomya hominivorax, isang uri ng insekto na kilala sa paglalagay ng itlog nito sa katawan ng buhay na hayop o tao. Ayon sa pagsusuri, habang si Rochelle ay nasa Peru ay maaaring hindi niya napansin na may screwworm fly na nakapasok sa kanyang tenga at nangitlog doon. Sa init ng kanyang katawan ay nabuksan ang mga itlog at naging mga buhay na uod na nagsimulang kumain ng laman sa loob ng kanyang ears canal. Ang kaso ni Rochelle ay hindi lamang nakakatakot kundi delikado rin. Ipinaliwanag ng mga doktor na ang mga uod ng screwworm fly ay kayang kumain ng buhay na laman. At kung hindi agad maagapan ay maaaring kumalat ang impeksyon sa mas malalalim na bahagi ng kanyang ulo, kabilang ang utak. Number 5, 48 years old woman from Taiwan. Isang nakakagulat na pangyayari ang nangyari sa Taiwan kung saan isang 48 years old na babae ang nagpunta sa ospital dahil sa matinding sakit sa kaliwang tenga. Isang buhay na uod ng fruit fly na natagpuan sa loob ng kanyang ear canal at nakatago sa ilalim ng kanyang hearing aid.
Ayon sa mga doktor mula sa Tri-Service General Hospital sa Taipei, ang uod ay gumagapang pa nang suriin nila ang tenga ng pasyente. Natuklasan din nila na ang balat sa loob ng kanyang ear canal malapit sa eardrum ay nasira na at nagdulot ng matinding sakit. Ayon kay Dr. Cheng Pingxi, isa sa mga doktor na tumingin sa kaso, posibleng ang uod ay nanggaling sa tahanan ng pasyente. Sa kanilang obserbasyon, ang fruit flies ay karaniwang nakikita sa paligid ng mga prutas na nakaimbak sa labas ng refrigerator. Ang mainit na temperature sa loob ng tenga ng babae ay naging perfect place para sa uod na manatili at magtago. Dagdag pa rito, madalas gumamit ng hearing aid ang pasyente, kung kaya't nabawasan ng sensitivity o pakiramdam ng balat sa loob ng kanyang tenga. Dahil dito ay hindi niya agad napansin ang presensya ng uod. Buhay pa ang uod nang dalhin ng pasyente sa emergency department, sabi ni Dr. Shi. Samantala, matapos makita ang uod ay agad itong inalis ng mga doktor gamit ang mga special equipments. Hindi naging mahirap ang pagtanggal nito at nilagyan nila ng antibiotic ointment ang tenga ng babae upang maiwasan ang impeksyon. At sa loob lamang ng 2 linggo ay gumaling na ang sugat sa kanyang tenga. Walang naiwan na problema at tuluyan nang naibalik ang normal na kondisyon ng kanyang tenga. Dahil bihira ang ganitong kaso ay naisipan ng mga doktor na isulat ito para sa isang medical journal. Ayon pa sa mga doktor, karaniwan nilang nakikita sa loob ng tenga ng mga pasyente ang mga ipis o lumilipad na insekto. Ngunit ang pagkakaroon ng fruit fly larva sa loob ng tenga ay napakabihirang insidente. Hindi ito pangkaraniwan, kaya't nagulat kami sa aming natuklasan, sabi ni Dr. Shi. Ang kakaibang kwentong ito ay isang paalala sa lahat na dapat maging maingat at mapanatili ang kalinisan ng ating katawan at kapaligiran. Sa mga gumagamit ng hearing aid, siguraduhing regular itong nililinis upang maiwasan ang ganitong klase ng insidente. Number 6. Shreya Darji. Si Shreya Darji, isang 12 years old na batang babae mula sa Desa, Gujarat, India, ay naging tampok sa balita noong 2016 dahil sa isang kakaibang kondisyon na nagpagulat sa mga doktor at sayantipiko. Isa siyang normal na bata na mahilig maglaro at mag-aral, ngunit ang nangyari sa kanya ay hindi pangkaraniwan at nagdulot ng matinding takot sa kanyang pamilya. Nagsimula ang lahat ng magreklamo si Shreya na parang may gumagapang sa loob ng kanyang kanang tenga. Noong una ay inakala ng kanyang mga magulang na simpleng problema lang ito tulad ng pagkati o posibleng may maliit na insekto na pumasok. Pero nang dinala siya sa doktor ay tumambad sa kanila ang nakakagulat na katotohanan. May mga buhay na langgam sa loob ng kanyang tenga. At ang mas nakakagulat ay araw-araw ay may lumalabas na 10 hanggang 15 buhay na langgam mula dito. Dinala si Shreya sa iba't ibang doktor, ngunit kahit anong gawin nila ay hindi matigil ang paglabas ng mga langgam. Sinuri ang kanyang tenga gamit ang mga espesyal na kagamitan at wala silang nakita na sugat, impeksyon o kahit pugad ng langgam sa loob. Wala rin siyang nararamdamang sakit o lagnat bukod sa kaunting pangangati at ingay sa kanyang tenga. Sa kabuuan ay mahigit 1,000 na langgam ang nakuha mula sa kanyang tenga sa loob ng ilang buwan. Kaugnay naman nito, nagbigay ang mga eksperto ng iba't ibang paliwanag tungkol sa kondisyon ni Shreya. Isa sa mga teorya ay maaaring may langgam na aksidenteng pumasok sa kanyang tenga habang natutulog o naglalaro. May nagsasabi rin na posibleng ang kanyang tenga ay naglalabas ng amoy o kemikal na umaakit sa mga langgam. Subalit, wala pa ring tiyak na sagot kung bakit patuloy na may langgam na lumalabas mula sa kanyang tenga. Ang nangyari kay Shreya ay nagdulot ng matinding stress sa kanyang pamilya. Araw-araw nilang kailangang ipatingin siya sa doktor para alisin ang mga langgam. Nakakaapekto rin ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay dahil hindi nila alam kung kailan ito titigil. Number 7. Michael Gorman. Noong 2018 ay isang kakaibang kwento ang lumutang sa mundo ng medicine. Si Michael Gorman na isang eksperto sa pag-aaral ng maliliit na organisms mula sa Chapel Hill, North Carolina ay nakatuklas ng isang bihirang kaso na hindi madaling paniwalaan. Ang isang pasyente na nagngangalang Ann Carter ang dumulog sa kanya dahil sa pangangati at kakaibang tunog sa kanyang kaliwang tenga. Sa unang tingin ay parang simpleng infection lang ito, ngunit sa masusing pagsusuri ay natuklasan ni Gorman ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Gamit ang isang espesyal na kamera ay nakita ni Gorman na may mga hayop na nabubuhay sa loob ng tenga ni Ann. 2 maliliit na uod at isang batang gagamba ang natagpuan niya sa loob. Ang mga hayop na ito ay tila nakahanap ng tahanan sa tenga ni Ann at nabubuhay sa liquid at dumi na naroon.
Ayon kay Gorman, bagamat bihira ang ganitong kaso, ay posibleng pumasok ang maliliit na hayop sa tenga habang natutulog, lalo na kung ang lugar ay malapit sa kagubatan o damuhan. Ngunit ang tanong ni Gorman ay kung bakit nanatili at nagtagal ang mga hayop sa loob ng tenga ni Ann. Ipinaliwanag niya na ang loob ng tenga ay mainit at mahalumigmig na isang kapaligiran na maaring suportahan ang buhay ng maliliit na organisms. Ang natuklasan niya ay nagbigay ng bagong pananaw tungkol sa mga hayop na maaring makisabay sa buhay ng tao kahit sa mga lugar na hindi karaniwang iniisip. Dahil dito, ang kwento ay mabilis na kumalat. Naging feature ito sa mga pahayagan, palabas sa telebisyon at mga scientific journal. Maraming eksperto ang napahanga sa discovery ni Gorman dahil ipinakita nito kung paano nag-a-adjust ang maliliit na nilalang sa kakaibang kapaligiran. Nagbigay din ito ng babala sa publiko na maging maingat at panatilihin ng kalinisan, lalo na sa mga bahagi ng katawan na madalas balewalain tulad ng tenga. Ngunit matapos ang maingat na proseso ng pagtanggal, ay naalis ang lahat ng hayop mula sa tenga ni Ann. Bumuti ang kanyang pakiramdam at naging bukas siya sa pagbabahagi ng kanyang kwento upang bigyang inspirasyon ng iba. Number 8, Grant Botti. Noong 2014 ay isang kakaibang pangyayari ang nangyari sa Saline County, Arkansas. Ang pangunahing karakter ng kwento ay si Grant Botti, na isang 16 years old na binatilyo na nakaranas ng isang hindi pangkaraniwang insidente. Natagpuan sa loob ng kanyang tenga ang isang buhay na spider na siyang naging sanhi ng kanyang discomfort. Sa loob ng ilang araw ay naramdaman ni Grant na parang may gumagalaw sa loob ng kanyang tenga. Sa simula ay inakala niyang normal lang ito at baka may nakabara o simpleng pagkatilang. Subalit habang tumatagal ay nagsimula na itong sumakit at naging mas nakakabahala. Dahil hindi na niya matiis ang pakiramdam ay napilitan siyang sabihin ito sa kanyang pamilya na nagdala sa kanya sa isang doktor upang masuri. Sa klinik ay ginamit ng doktor ang isang otoscope na isang instrument na ginagamit upang silipin ang loob ng tenga. Sa pagkagulat ng lahat ay nakita nilang mayroong isang maliit na spider na buhay at gumagalaw sa loob. Hindi inaasahan ng doktor ang natuklasan, ngunit maingat niyang inalis ang spider gamit ang mga espesyal na kagamitan. Buhay pa rin ang spider nang ito'y matanggal mula sa tenga ni Grant na lalong nagpalala sa kakaibang kwento. Ayon sa doktor, maaring nakapasok ang spider habang natutulog si Grant o habang nasa labas at hindi niya ito napansin. Bagamat bihira ay may mga ganitong insidente na naiulat na sa medical, ngunit kakaiba ang kasong ito dahil nanatiling buhay ang spider sa loob ng tenga. Ang ganitong pangyayari ay karaniwang nagaganap sa mga lugar na may maraming insekto o kung saan may direct contact ang tao sa kalikasan. Sa kabila nito, ang kwento ni Grant ay nagbibigay ng mahalagang aral. Una, hindi dapat balewalain ng mga kakaibang nararamdaman sa katawan, gaano man ito kaliit. Sa una, ay inakala niyang walang masyadong dapat ipangamba, pero ang totoo ay may mas malalim na problema. Ikalawa, ipinapaalala rin nito na ang kalikasan ay may kakayahang makialam sa ating mga buhay sa mga hindi inaasahang paraan. Number 9, Lizard from Chinese Man's Ear. Isang lalaki mula sa China ang nagising mula sa kanyang pagtulog dahil sa kakaibang sakit at pakiramdam sa kanyang tenga. Nang pumunta siya sa doktor, nadiskubre na may maliit na lizard na pumasok sa loob ng kanyang tenga. Ngunit ang nakakatakot na bahagi ay hindi natagpuan ang buntot ng lizard matapos itong alisin. Ang lalaki na nasa edad 30 ay mula sa South China. Pumunta siya sa First Affiliated Hospital of Jinan University sa Guangzhou dahil sa naramdamang sakit at parang may gumagalaw sa kanyang tenga. Inakala niya noong una na isang ipis ang pumasok. Subalit nang tingnan ng mga doktor gamit ang espesyal na kagamitan ay nakita nila ang maliit na lizard na gumagapang sa loob ng kanyang ear canal. At para mapigilan ang lizard na pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng tenga ay nilapatan ito ng pampatulog. Maingat na ginamit ng mga doktor ang pliers upang alisin ang lizard. Gayunpaman ay hindi nila natagpuan ang buntot nito. Ang pagkawala ng buntot ng lizard ay nagdulot ng pangamba. Hindi matiyak ng mga doktor kung naiwan ito sa loob ng tenga o nawala na bago pumasok ang lizard. Ayon sa kanila, natural sa mga lizard ang magtanggal ng buntot kapag nararamdaman nilang nasa panganib sila. Ang prosesong ito na tinatawag na ototomy ay kanilang paraan upang malito ang mga mandaragit. Umaasa din ang mga doktor na ang buntot ay nawala na bago pumasok sa tenga upang maiwasan ang posibleng infeksyon. Gayun din naman ang mga larawan ng lizard na natanggal mula sa tenga ng lalaki ay mabilis na kumalat sa internet. Maraming netizens ang kinilabutan sa nakita at napatakip sa kanilang mga tenga.
Ang pagkawala ng buntot ng lizard ay lalo pang nagdulot ng kaba sa marami. Kung sakaling naiwan ito sa loob ng tenga, ay maaring magdulot ito ng infeksyon na kailangang gamutin agad. Sa katunayan, ang ganitong kwento ay isang paalala na dapat tayong mag-ingat lalo na sa pagtulog sa mga open areas tulad ng balcony o garden. Ang paggamit ng earplugs ay simpleng solusyon din upang maprotektahan ang sarili laban sa mga gumagapang na hayop o insekto. Number 10, Victoria Price. Sa isang simpleng bayan sa Arkansas, USA, ay namuhay si Victoria Price na isang mabait at masipag na guro sa elementary. Mahilig siya sa mga hayop lalo na sa alaga niyang aso na si Max. Ngunit ang tahimik niyang buhay ay biglang nabalot ng kakaibang kwento na gumulat hindi lang sa kanya kundi pati sa buong mundo. Si Victoria ay 33 years old at dedicated sa kanyang trabaho at mahal ng kanyang mga estudyante. Ngunit sa kabila ng pagiging abala sa trabaho ay hindi niya napansin na unti-unting may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan, partikular na sa kanyang tenga. Noong una ay inakala niyang normal na infection lang ang nararanasan niya. Pero habang tumatagal ay naging kakaiba ang mga sintomas dahil sumasakit ang kanyang tenga, makati at tila may gumagalaw sa loob nito. Samantala noong January 2024, matapos ang hindi maipaliwanag na sakit ay nagdesisyon si Victoria na magpatingin sa doktor. Sa kanyang pagbisita ay agad na gumamit ang doktor ng otoscope na isang aparatus para tingnan ang loob ng tenga. Laking gulat ng doktor nang makita ang isang buhay na gagamba na gumagalaw sa loob ng tenga ni Victoria. Ang gagamba ay tila naghahanap ng mainit at tagong lugar kaya napadpad sa loob ng kanyang tenga. Ngunit hindi pa doon natapos ang kwento. Sa mas masusing pagsusuri ay natuklasan na may kasama pang larva ang gagamba. Dalawang magkaibang hayop ang sabay na naninirahan sa loob ng kanyang tenga. Ang ganitong kondisyon ay sobrang bihira at nagdulot ng matinding sakit kay Victoria. Dahil dito, ang kondisyon ni Victoria ay tinatawag na oral myiasis, na isang bihirang uri ng infeksyon kung saan pumapasok ang mga insekto sa tenga ng tao at naninirahan dito. Ayon sa mga eksperto, maaring nangyari ito habang natutulog siya sa isang bukas na cabin sa malapit sa kagubatan. Doon ay maaring may insekto na pumasok sa kanyang tenga na naghahanap ng lugar para mangitlog o magtago. Bagamat bihira, ay posible ito sa mga lugar kung saan maraming insekto, lalo na sa rural areas na tulad ng tinitirhan ni Victoria. Kaugnay pa nito ay agad naman na inalis ng mga doktor ang gagamba at ang uod gamit ang microscopic tools. Ang operasyon ay maingat na isinagawa upang hindi masira ang loob ng kanyang tenga.